My dear brothers and sisters, let us praise our Heavenly Father for filling our hearts with joy and rejoicing at the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang ating kalooban ay puspos ng kagalakan sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, tinatawag ding Good Shepherd Sunday at World Day of Prayer for Vocation. Ito rin po ay, itong araw na ito ay ikatlong araw ng ating Misa Nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na patrona, ang mahal na Birhen ng Peñafrancia. Magandang pagnilaya natin ang salita ng Diyos na ating narinig sa diwa ng ating pagdiriwang para sa araw na ito. Good Shepherd Sunday. Sa Ebanghelyo, ipinakikilala ni Jesus ang kaniyang sarili bilang mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. Pastol na nangangalaga sa kaniyang bayan. Pastol na nagtatanggol sa kanyang bayan at umaakay sa kanyang kawan patungo sa mainam na pastulan. Ang ating Panginoon, bagamat siya'y nabuhay na maguli at ngayoy naluluklok sa kanan ng Ama, ay patuloy pa rin sa kanyang pagpapastol sa atin. Kahit siya ay nasa langit, sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, hindi niya tayo iniwang nangungulila o nag-iisa. Siya ay patuloy na nananahan sa atin, sinasamahan tayo sa paglalakbay, pinapastol tayo bilang kanyang bayan. Isang magandang karanasan natin ng pagpapastol ng ating Panginoon ay nung nakaraang araw, tayo ay pinagkalooban ng bagong Santo Papa. Anong pangalan niya? Pope Leo. Pope Leo the 14th. Siya ang ating bagong Santo Papa. Padala ng Panginoon sa atin para tayo ay pastulan. Para tayo ay akayin sa mainam na pastulan. Kaya patuloy ang ating pasasalamat sa Panginoon dahil ang pagpapadala niya ng mga pastol sa atin sa ngalan ng kanyang anak na si Jesus na mabuting pastol ay palatandaan ng kanyang pagpapastol sa atin. The shepherds sent to us by God with the heart of the Good Shepherd, our Lord Jesus Christ, is a sign that the Lord cares for His people. Kaya yan ay patunay na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Nagpapadala pa rin siya sa atin ng mga mabubuting pastol. Tayong lahat, ang sambayan ng Kristiyano sa buong mundo, ang nakaranas nito sa pagkakaroon natin ng bagong Santo Papa. Sa Lunes, anong meron ho sa Lunes? Election Day. At tayo ay maghahalal ng mga ng mga leader na sana'y mga mabuting pastol para sa atin. Sana ang mga ihahalal natin sa darating na eleksyon ay magsasalamin sa atin ng pagpapastol ni Jesus. Sana bilang mga mamamayan, matalino tayo sa ating pagpili. Matalino tayo sa ating pagkilatis. Sino ba ang mabuting pastol? Kalarawan ni Jesus. May pusong katulad ni Jesus, nagmamalasakit sa kawan, siyang ihahalal natin para maging leader, lingkod bayan, mga mabubuting pastol para sa ating pamahalaan sa ating bayan. This coming Monday, we will be electing the leaders of our nation.
Hopefully, we will choose wisely. Hopefully, we will choose the leaders who are in the likeness of Jesus, our good shepherd. Sana ang mga pipiliin nating leader ay hindi mga abusado, hindi mga mapagmataas, hindi iniisip ay kapangyarihan o pansariling interes lamang, o kaya mga leader na magaling lamang sa pangako pero kulang sa gawa, o kaya mga leader na walang pagpapahalaga sa kabutihan ng mamamayan. Sana ang pipiliin nating mga leader ay katulad ni Jesus. At anong magandang halimbawa na ipinakita ni Jesus? Ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Sukdulang ialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Narinig natin mula sa Ebanghelyo ni San Juan, the 10th chapter of St. John, also called the Good Shepherd. The Good Shepherd chapter, pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. At ano ang kanyang katangian? Nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang kanyang pagmamalasakit humahantong sa pag-aalay ng kanyang sarili para sa kawan. Pag binasa natin ang buo ang kabanata ni San Juan, ika-10 kabanata ni San Juan, sasabihin doon, ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kawan. Sana sa ating pagpili ng mga magpapastol sa atin, pagkatapos natin silang mapili at mahirang, sana maramdaman natin sa kanila ang pagkalinga at pagpapastol ng Diyos. Kaya galingan natin ang ating pagboto sa Lunes. Samahan natin ng panalangin, samahan natin ng pagninilay, tingnan natin si Jesus na mabuting pastol at hanapin natin sa Kanya ang mga katangian ng leader na ihahalal natin. Para sa pamamagitan ng mga leader na ihahalal natin, maranasan natin ang pangangalaga ng Diyos. Kayo din po, lalong-lalo na ang mga magulang, kayo din po ay pastol sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Mga magulang, kayo'y pastol sa inyong mga anak. Mga nakatatanda, tayo ay pastol sa ating mga kabataan, ang mga guro, pastol sa kanilang mag-aaral. In one way or another, the Lord has entrusted a portion of His flock to us. Sana tayo ay maging mabuting pastol din sa kanila. Sana maranasan ng mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang pagkalinga ng isang mabuting pastol. So yan po ang unang punto ko ng pagninilay. Si Jesus, bagamat nasa langit, hindi tayo iniwang nag-iisa nangungulila. Hindi niya sinabi, aakyat na ako sa langit, bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi. Bagamat siya'y nasa langit, siya'y mabuting pastol, umaakay sa atin sa pamamagitan ng mga taong ipinapadala niya sa atin upang tayo ay alagaan at pastulan. Panghuli, ito po ang aking ikalawang punto, maganda rin ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na narinig natin. Ang sabi, "My sheep hear my voice. I know them and they follow me." Tayong mga kawan ni Jesus ay may tungkulin na pakinggan ang tinig ng mabuting pastol. Hindi tayo masyadong sanay sa mga tupa, Hindi tayo nag-aalaga ng mga tupa, Ang inaalagaan natin baboy, manok, aso, pusa, Pero alam niyo, sa lugar ni Jesus, sa panahon ni Jesus, usong-uso ang pag-aalaga ng mga tupa o dili kaya ng mga kambing. Common yung karanasan nila ng
pastol. At alam nila na ang mga tupa, sabi nga, ay malabo ang mga mata. Obserbahan niyo mga tupa, laging nakayuko yan, no? Laging nakayuko dahil sabi nila, the eyesight of a sheep does not go beyond its nose. Ganun lang daw kalinaw ang mata ng tupa, hanggang doon lang sa dulo ng kanyang ilong. Kaya lagi siyang nakatungong ganon, tinitingnan ang daan. At dahil din malabo ang kanyang paningin, pwede siyang mawala, no? Pwede siyang maligaw, pwede siyang mahulog sa bangin. Hindi niya nakita, bangin na pala, mahulog na siya. Pwede siyang nakawin ng magnanakaw. Pwede rin siyang kainin ng mabangis na hayop sa gubat. Ano ang nagliligtas sa tupa in its vulnerability? Ang nagliligtas sa tupa sa kanyang kahinaan dahil nga malabo ang kanyang mata ay ang kanyang pakikinig sa tinig ng pastol. For as long as the sheep hears the voice of the shepherd and follows the voice of the shepherd, the sheep, the flock is safe. Hanggang nakikinig sa tinig ng mabuting pastol, ang kawan ay ligtas. Makakarating sa mainam na pastulan. Pero sa sandaling ang pastol ay mawaglit, sa sandaling ang tupa ay mawaglit sa kanyang pakikinig, sa tinig ng pastol, it is a matter of life and death for the sheep. Pag hindi na nakikinig ang tupa sa kanyang pastol, maaari siyang mamatay, maligaw, masaktan, mahulog sa bangin, maging biktima ng mga mapagsamantala. We, the shepherd, the flock of Jesus, must always be attentive to Him. Tayo hong mga kawan ni Jesus ay dapat laging nakikinig sa tinig ng Panginoon. Huwag na huwag ho nating iwawaglit ang kanyang tinig. At sana sa ating pakikinig sa kanya, siya'y ating masundan. Saan ba natin mapakikinggan ang tinig ng mabuting pastol? Sa banal na kasulatan. Nagbabasa po ba kayo ng Bible? Sino po ang nagbabasa ng Bible araw-araw? Naku, merong 1, 2, 3, 4. No, sana lahat tayo nagbabasa ng Bible o nakikinig ng salita ng Diyos araw-araw. Dahil ang tinig ni Jesus naririnig natin tuwing ipinakahayag sa atin ang kanyang salita. Di ho ba kung minsan pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nag-uumapaw ang kagalakan sa ating kalooban, yan ho ay tinig ng mabuting pastol. Saan pa natin naririnig ang tinig ng mabuting pastol? Sa pamamagitan ng ating konsensya. Konsensya. Ano ba ang konsensya? Ang sabi ng Catechism, conscience is the tiny voice of God in the depths of every man telling him, do what is good, reject what is evil. Ang konsensya daw ay maliit na tinig ng Diyos sa kalooban ng tao. Gumagabay sa atin, gawin mo ang tama at iwaksi mo ang masama. Alam ninyo, mga minamahal na kapatid, pag tayo ay nakikinig sa ating konsensya, pinakikinggan natin si Jesus. Nakalulungkot kung minsan kapag nagiging manhid ang ating konsensya. Kaya nga may kasabihan tayo, no? Wala kang konsensya o manhid na ang iyong konsensya. Pakinggan ang konsensya. Yan ay maliit na tinig ng Diyos ng mabuting pastol. Saan pa natin naririnig ang tinig ng mabuting pastol? Kapag dinadala natin sa panalangin ang ating mga pang-araw-araw na karanasan at pangyayari sa buhay. Sa Ingles, tinatawag natin itong discernment. Discernment. Pagkilati sa ating mga karanasan
at paghanap sa ating karanasan ng presensya ng Diyos. Kaya magdasal kayo lagi. At pag nagdadasal kayo, wag lang puro salita. Parang nagiging mechanical na. Sa inyong pagdarasal, manahimik kayo at dalhin ninyo sa Panginoon ang mga nangyayari sa inyong buhay, ang inyong mga inaasam-asam, ang laman ng inyong kalooban, ang mga bagay na nagpapasaya at nagpapaligalig sa inyo. Idulog niyong lahat sa Panginoon sa panalangin at maririnig ninyo ang kanyang tinig sa inyong kalooban. So my second point, listen to the voice of the Good Shepherd. Gusto nating makarating sa buhay na walang hanggan, isa lamang ang pamamaraan, makinig sa tinig ni Jesus. Mga minamahal na kapatid, ipagpatuloy po natin ang banal na pagdiriwang, tayo ay bumaling sa mahal na birhen. Dito sa inyo, tinatawag ninyo siyang birhen ng Peñafrancia. Pero anuman ang title, anuman ang tawag natin kay Maria, isa lang ang pinakadakila niyang title. Ano yon? Siya'y ina ni Jesus. Ina ng mabuting pastol. Sa pamamagitan ni Maria, ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama si Jesus para maging mabuting pastol. Kay Maria, matututo rin tayo kung paano makinig sa tinig ng mabuting pastol. So si Mary, binigay niya sa atin si Jesus. Paulit-ulit niyang binibigay sa atin si Jesus. At pag tinignan natin ang halimbawa ni Mary, natututo tayo kung paano makinig kay Jesus. Kaya yan po ang panalangin ko sa inyo, lalo't higit sa pagdiriwang ninyo ng inyong darating na kapistahan. Nawa sa inyong pagdidebosyon sa mahal na birhen, ang ina ng mabuting pastol, lagi ninyong tanggapin mula sa Kanya ang pagpapastol ng Panginoon. At lagi ninyong matutunan mula sa Kanya kung paano makinig at tumalima sa tinig ng mabuting pastol. Panghuli, pakiusap, ipagdasal din po natin sa Diyos na sana ay marami pang mga kabataang lalaki ang magpari. May nagpari na po ba dito mula sa inyong parokya? Sino? Sino nang naging pari po dito na taga Peña? O kung meron na ba? So kung meron na, salamat sa Diyos. At sana marami pang sumunod sa mga kabataan natin, sa inyong mga anak. Kung may boyfriend kayo, sa palagay ninyo mabait, mabuting tao, madasalin, no? Nasa palagay nyo, pwede itong maging mabuting pastol, ialay nyo sa Diyos. Yung mga magulang, ipagdasal ninyo kung may mga anak kayong lalaki, sana mayroong magpari. Yung mga lola at lolo sa inyong mga apo, sana may mga magpari. Sa ating komunidad, sana may mga magpari. Bakit? Dahil kapag may nagpapari sa ating komunidad, yan ay palatandaan na nangangalaga pa rin sa atin si Jesus na mabuting pastol. Nagpapadala pa rin siya ng mga paring mag-aakay sa atin sa ngalan ng Panginoon. Pag wala na hong nagpapari sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating parokya, paano na? Sinong magpapastol sa atin? Kaya pakiusap din po sa araw na ito, idalangin natin sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Peñafrancia, marami pa nawang magpari sa ating pamilya, parokya, at sa ating minamahal na Archdiocese of Manila. Biyayaan tayo ng Panginoon ng maraming mga pastol na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.